2:30 na ng madaling araw nang pauwi si Mark mula sa trabaho. Tahimik ang buong barangay. Wala nang bukas na tindahan. Wala nang mga batang naglalaro sa labas. Kahit ang mga aso, na kadalasan ay tahol ng tahol kapag may dumadaan na motor, ay parang biglang natahimik. Ang tanging maririnig lang ni Mark ay ang ugong ng makina ng kanyang motorsiklo at ang tunog ng mga dahon ng niyog na hinihipan ng malamig na hangin. Sanay na siya sa ganitong oras. Dahil night shift ang trabaho niya, halos araw-araw ay ganitong oras siya nakakauwi. At may isang shortcut siyang palaging ginagamit. Isang makitid na sementadong kalsada na dumadaan sa pagitan ng mga palayan. Mga 10 minuto ang natitipid niya kapag doon siya dumadaan. Pero may isang bagay tungkol sa kalsadang iyon na hindi niya gusto. May isang bahagi kasi roon na halos walang ilaw. Walang bahay. Walang poste. At kapag gabi, para kang dumadaan sa gitna ng wala. Pero dahil matagal na siyang gumagamit ng shortcut na yon, hindi na niya ito iniisip. Hanggang sa gabing yon. Habang binabagtas niya ang madilim na kalsada, bigla niyang napansin ang isang babae. Nakatayo ito sa gilid ng daan. Nakatalikod. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Agad na bumagal ang takbo ni Mark. May tao? Napatingin siya sa orasan ng kanyang motor. 12:34 AM. Nagtaka siya. Bakit may babaeng nakatayo roon ng ganong oras? Huminto siya ng kaunti, pero hindi niya pinatay ang makina. Miss? Walang sagot. Miss, okay ka lang? Dahan-dahang gumalaw ang babae. Bahagyang umikot ang ulo nito. At doon nakaramdam ng kakaiba si Mark. Hindi niya makita ng maayos ang mukha nito dahil mahaba ang buhok na nakatakip sa gilid ng muka. Pero may isang bagay siyang napansin. Walang sapatos ang babae. Nakatayo lang ito sa gilid ng kalsada. Nakayapak at maputik ang mga paa. Akala ni Mark ay baka may nangyaring aksidente. Baka may naiwan na pasahero. Baka kailangan nito ng tulong. Kaya inilapit niya ng kaunti ang motor. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang tumakbo ang babae papunta sa kanya. Napaatras si Mark. Hoy! Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang natakot. Ilang metro na lang ang layo ng babae sa kanya nang bigla itong huminto. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mark ang mukha nito. Maputla. Sobrang putla. At ang mga mata, parang walang buhay. Hindi na nag-isip si Mark. Piniga niya ang throttle at mabilis na umalis. Hindi na siya lumingon. Pero habang bumibiyahe siya, may narinig siyang kakaiba. Isang boses. Mahina. Pero malinaw. Mark? Napalingon siya ng kaunti. Nanlamig ang kanyang katawan. Paano alam ng babae ang pangalan niya? Mas binilisan niya ang takbo. Mark! Mas malakas na ngayon. Mark! At pagkatapos, may naramdaman siyang kamay na humawak sa kanyang balikat. Napahiyaw siya. Bigla niyang pinreno ang motor. Halos matumba siya. Pero nang tingnan niya ang likod niya, walang tao. Wala. Tanging binilim na kalsada. At mga palayan. Hindi na nagtagal si Mark. Dire-diretso siyang umuwi. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak,
Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi agad nakasagot si Mark. Huminga muna siya ng malalim. Ma, ano? May nakita akong babae sa shortcut. Natahimik ang kanyang ina. Anong babae? May nakatayo sa kalsada. Nakita niyang biglang nagbago ang mukha ng kanyang ina. Anong oras? Mga 2:30. Biglang tumahimik ang kanyang ina. At pagkatapos ng ilang segundo, sinabi nito ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Anak, huwag ka nang dadaan doon ulit. But, may namatay na babae roon. Parang biglang bumigat ang buong katawan ni Mark. Ano? Mga 2 taon na ang nakalipas. Anong nangyari? Hindi agad nagsalita ang kanyang ina. Ayon sa kanya, isang batang babae ang natagpuan sa gilid ng kalsadang yon. Patay. Hindi malinaw kung paano siya namatay. May mga nagsabit hansidente. May nagsabing nabundol siya. Pero may mga matatandang nakatira malapit doon na may ibang kwento. May nagsabi na ilang gabi raw bago natagpuan ang katawan ng babae, may mga taong nakakita sa isang babaeng nakaputing damit na nakatayo sa gilid ng kalsada. Humihingi raw ito ng tulong. At pagkatapos ng ilang araw, may natagpuan silang katawan. Ma? Tanong ni Mark. Sigurado ka bang babae ang nakita mo? Hindi sumagot ang kanyang ina. Ma? Anak? Sigurado ka ba? Napatingin sa kanya ang kanyang ina. May nakita ka bang paa? Nagtaka si Mark. Oo. May sapatos? Umiling siya. Wala. Nanginginig na ang boses ng kanyang ina nang sabihin niya. Yung babaeng namatay doon, wala rin siyang sapatos nang matagpuan siya. Hindi na nakatulog si Mark ng gabing yun. Pero ang pinakamasamang bahagi ng kwento, hindi doon nagtapos. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga katrabaho ang nangyari. Karamihan sa kanila ay hindi naniwala. May ilan na nagtawanan. Pre, baka pagod ka lang. Night shift ka kasi. Baka imagination mo lang. Hindi nakipagtalo si Mark. Pero may isang katrabaho siyang tahimik lang. Ang pangalan niya ay June. At nang marinig niya ang kwento, bigla itong nagsalita. Mark? Ano? May nakita rin ako. Natahimik ang lahat. Anong nakita mo? Yung babae. Napatingin si Mark kay June. Kailan? Mga 1 buwan na. Ayon kay June, pauwi rin siya ng gabing yon. At eksaktong sa parehong lugar, may nakita siyang babae. Nakasuot ng puti, mahaba ang buhok, nakatayo sa gilid ng kalsada. Pero hindi siya huminto dahil may narinig siyang isang bagay, isang boses. Bakit mo ako iniwan? Napatingin si Mark sa kanya. Ano? Yun ang sinabi niya. Bakit mo ako iniwan? Hindi na nagtanong si Mark dahil naalala niya ang sinabi ng babae sa kanya. Mark, hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, hindi siya tinatawag ng babae dahil kilala siya. Tinatawag siya nito dahil gusto nitong mapansin. Gusto nitong may makinig. Gusto nitong may makaalala. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Mark na wag nang gamitin ang shortcut. Pero isang gabi, dahil sobrang lakas ng ulan, nagkaroon ng problema sa main road.
binaha. Wala siyang ibang daan pa uwi, kundi ang shortcut. Ayaw niya, pero wala siyang choice. Kaya nagmaneho siya. Malamig ang ulan, halos wala siyang makita. At habang papalapit siya sa lugar, biglang namatay ang makina ng kanyang motor. Shit! Sinubukan niyang paandarin. 1, 2, 3 beses. Wala. Napatingin siya sa paligid. Tahimik. Walang ilaw. Walang tao. At pagkatapos, narinig niya ang tunog ng yabag. Tap, tap, tap. Parang may naglalakad sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Tinangka niyang paandarin ulit ang motor. Tap. Mas malapit. Tap. Mas malapit. At pagkatapos, isang boses. Mark. Nanigas siya. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam na niya kung sino yun. Mark. Napapikit siya at naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Mark. At pagkatapos, iniwan mo ako. Biglang umandar ang motor. Hindi na nag-isip si Mark. Mabilis siyang umalis. Hindi niya pinansin ang ulan. Hindi niya pinansin ang madulas na kalsada. Ang gusto lang niya ay makauwi. Pero habang tumatakbo ang motor, may napansin siyang kakaiba sa kanyang side mirror. May isang babae, nakaupo sa likod niya. Naka-white dress, mahaba ang buhok, at nakayakap sa kanyang katawan. Napahiyaw si Mark. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi siya maaring huminto. Hindi rin siya makaliko ng maayos dahil sa takot. Kaya pinikit niya sandali ang kanyang mga mata. At nang muli niya itong imulat, wala na ang babae. Pero may naiwan. Isang malamig na kamay print sa kanyang balikat. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho. At mula noon, hindi na siya muling dumaan sa shortcut. Pero may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap siya ng friend request sa Facebook. Walang profile picture. Walang pangalan. Isang bagong account. Ang pangalan? Maria. Hindi niya pinansin. Pero kinabukasan, may message. Salamat. 2 salita lamang. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Hindi niya rin alam kung bakit. Kaya binura niya ang message at hinarang ang account. Akala niya tapos na. Pero makalipas ang 1 taon, may isang bagay na nalaman si Mark. Isang gabi, nagpunta siya sa bahay ng isang matandang lalaki na nakatira malapit sa shortcut. Tinanong niya ang tungkol sa babaeng namatay doon. At doon niya nalaman ang totoong kwento. Ang pangalan ng babae ay Maria. 22 taong gulang. Nagtatrabaho sa isang maliit na restaurant. Isang gabi, pauwi siya nang may nangyari. May sumundo raw sa kanya. Isang lalaki. Pero hindi na siya nakauwi. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa gilid ng kalsada. At ang pinakamasakit na bahagi, ayon sa matanda, may kasama raw siyang tao ng gabing yon. Isang lalaki na sinasabing kaibigan niya. Pero tumakas ito.
iniwan siya at hindi na nakita muli. Kaya marahil yon ang dahilan kung bakit palagi siyang nakatayo sa gilid ng kalsada. Naghihintay, naghahanap, at paulit-ulit na nagtatanong, "Bakit mo ako iniwan?" Hanggang ngayon, hindi alam ni Mark kung sino ang tunay na pumatay kay Maria. Hindi rin niya alam kung ang babaeng nakita niya ay talagang multo. O baka isa lamang itong nilalang na gumagamit ng mukha ng isang namatay na tao. Pero may isang bagay siyang pinaniniwalaan. May mga lugar sa Pilipinas na may mga kwentong hindi basta-basta nawawala. Mga lugar kung saan may mga taong namatay nang hindi nakakamit ang hustisya. At kung minsan, kapag dumaan ka sa tamang lugar, sa maling oras, baka may makita kang isang taong matagal nang naghihintay. Isang taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakasuot ng puti, nakayapak. At may isang tanong na paulit-ulit na ibinubulong. Bakit mo ako iniwan? Kaya kung sakaling magmaneho ka sa isang madilim na kalsada sa probinsya, at may makita kang babaeng nakatayo sa gilid ng daan, huwag kang agad huminto. Huwag mo siyang tawagin. At higit sa lahat, huwag mong tingnan ng matagal ang kanyang muka. Dahil baka hindi na siya ang nakikita mo. Baka ikaw na ang hinihintay niya. At kapag narinig mong binanggit niya ang pangalan mo, huwag kang lilingon. Dahil baka sa sandaling lumingon ka, makita mo siyang nakaupo na sa likod mo. At hindi na siya aalis hanggang makarating kayo sa lugar kung saan siya namatay. At kung saan hanggang ngayon may isang babae pa ring naghihintay.